Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video, and pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Maraming salamat po. Ano sa tingin mo? Masusolusyonan ba ng tao ang mga problemang nag-aalis ng ating katahimikan o kapayapaan at nagiging dahilan ng ating takot sa ating pangkasalukuyan na buhay? Para malunasan ito o maiwasan ito ay dapat masolusyonan ang pinakaugat ng problema. Sa palagay mo ba, ano ang ginagawa ng mga tao sa mundo na puno ng problema sa bawat tao? 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng government policy na kung saan mababawasan ang mga krimen dito sa mundo, na for example, may court, may kaso, may pag-aayos para sa ikakabuti ng ating mundo, para ang tao ay magiging mapayapa dahil nandyan yung government na magpoprotekta sa mga tao. Ang ibig ko sabihin, may batas tayo sa mundo. May mga pulis tayo, may mga kapitan tayo, may mga kagawad tayo, at lalo na yung bantay sa daan, yung may mga kamera sa paligid. Oo, nasa point na nakakatulong ito, pero hindi lahat nasusolusyonan, lalo na ang pinakaugat na problema sa mundo. Alam mo kung bakit? Ang pagkilos ng tao ay resulta ng kanyang mga ginagawa, resulta ng kanyang paniniwala sa kanyang sarili at sa kanyang pag-iisip at pagnanasa. Kung nabasa nyo ang mga sinaunang aklat ng karunungan ng mga panahon, ay tama ang nakalagay doon. Ang sabi sa libro, nanggagaling sa puso ang masasamang kaisipan, ng pagnakaw, panggahagahasa, immoral, ang hindi totoo na testimonya. Mababasa nyo ito sa Mateo 15:19. Hindi kayang lunasan ng tao ang masasamang ugali, lalo na nakakasakit na sa iba. Sa totoo lang, lumalala pa nga halos kalimitan ang ugali ng tao. Kahit siguro kaya natin alisin ang masamang ugali ng tao, hindi pa rin tayo magawang mag-isip na ligtas na tayo o mapapanatag tayo kahit na ang buong mundo. Alam mo kung bakit? Kasi nga halos kalimitan ay puro na lang problema. Krimen doon, krimen dito. Natatakot na yung iba. Nakakatakot na ang ugali ng tao sa mundo. Wala na silang respeto sa bawat isa. Nagagawa ang mga ganitong sitwasyon dahil sa limitasyon ng tao. Alam mo, hindi sa isang tao ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Hindi tayo nabuhay dito sa mundo para pamamahalaan natin ang ating mga sarili. Kung paano hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para mamuhay sa ilalim ng tubig o kahit saan pa man, kahit sabihin pa natin sa kalawakan, at lalong hindi tayo nabuhay sa mundo para pangaralan ang kapwa-tao. Isipin mo nga, tanungin mo nga ang sarili mo, gusto ba ng mga tao? Nasasabihan mo sila kung ano ang dapat nilang gawin? Kung ano ang dapat nilang gawin sa buhay nila? At kung ano ang pamamaraan na dapat sundin? Tanungin mo ang sarili mo kung gusto ba nilang na pamamahalaan mo sila, diktahan mo sila, sasabihan mo sila kung ano ang magiging pananaw nila sa buhay, kung paano sila magdisiplina sa kanilang mga anak. Iilan lang ito sa mga problemang pinagtatalunan ng mundo. O mga tao,
Mahirap man unawain o tanggapin sa ating mga sarili, pero totoo ito. Sino bang magsasabi sa'yo na, oy, may mangyayaring masama sa'yo? Sino bang magsabi sa'yo na didiktahan mo ang isang tao? Diba pag sinabihan mo lang sila, na-notice mo na sasama agad ang loob nila? May sasabihin din sila sa likuran mo, nasasabihin nila, bakit ba ito nakikialam sa buhay ko? Ay hindi naman nga ako nangingialam sa buhay niya. O, diba? Yan ang sagot ng tao. Kaya kung bakit ang dami-daming problema dito sa mundo. Kahit ako na nagsasalita dito. Nare-realize ko din yan sa sarili ko. Oo, tayong lahat. Araw-araw may problema. Minsan nga nasasabi natin sa ating sarili na sawang-sawa na ako sa problema ko. Pagod na ako sa problema ko. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Minsan nga nasisisi pa natin yung Panginoon dahil sa problema. Kaya totoo lang ang sinasabi ng libro o ng Biblia. Wala tayong kakayahan na pamamahalaan mo ang ibang tao. Pamamahalaan mo ang kapwa mo. Kung yan ang pananaw natin, sige nga, saan tayo makakahingi ng tulong? Siyempre, iisa lang ang naiisip ko para sa sarili ko kung saan tayo pwedeng humingi ng tulong. Ang sabi nga, napaka-powerful ng dasal. Napaka-powerful kung ikaw ay taimtim na nagdadasal at naniniwala sa ating Poong may kapal. Dahil siya ang nag-iisa na makasolbar ng ating mga problema. Bakit ko nasabi? Kasi siya mismo ang naglikha sa atin na mga tao dito sa mundo. Hinding-hindi niya tayo kakakalimutan o makakalimutan ang pag-alala niya o pagmamalasakit niya ay nararamdaman natin o damang-daman natin sa karunungan ng Biblia. Diba pag nagsermon ang pare, pastor, ramdam mo ang feelings, ramdam mo ang emosyon mo kung tapat ka na naglilingkod sa Panginoon at kung nakikinig ka sa sinasabi ng pare man yan, pastor man yan o whatever. Diba damang-dama mo ang presensya ng Panginoon kapag naniniwala ka sa Kanya ng totoo? Kapag naintindihan mo ang nakasulat sa Biblia, nauunawaan mo rin kung ano ang sarili mo. O nauunawaan natin kung ano ang sarili natin na paniniwala na ginagawa. At dyan din natin mauunawaan kung gaano kamiserable ang nangyayari sa mga tao dito sa mundo. O ang kasaysayan ng tao. Alam nyo, isa lang yan sa proteksyon sa atin, ang karunungan ng libro na tinatawag nating Biblia. Dahil dyan, natututo tayo paano rumispeto sa kapwa natin. Natututo tayo kung paano maunawaan ang isang bagay. Dahil yan ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Sabi nga ng isang matalinong tao dito sa mundo, na ang karunungan ay makikita sa bunga. Mababasa nyo yan sa Lucas 7:35. O ang mga resulta nito. Isa lang ito sa mga halimbawa ng mga karunungan. Ay makikita mo sa Isaias 2:22 na nagsasabi, para sa sarili ninyong kapakanan, huwag na kayong magtiwala sa hamak na tao. Ang ibig lang sabihin nito na sinasabi sa libro ay huwag na tayong magtiwala sa hindi maaasahang mga salita, pangako ng mga tao. Kung napapansin nyo, di ba pag tumatakbo ang gobyerno, pag oras na ng kampanya, maraming nangangako, bawat isa may pangako. Pangakong
na ikakabuti ng tao, na ikakabuti ng mundo, sasabihin nila na, pangako ko sa inyo, ganito ang gagawin ko. Lahat ng bagay na nahihirapan kayo, gagawin ko na magiging mabuti, na maituwid ang ganito, ang ganyan. Kung napapansin nyo sa pagtakbo ng mga politiko, di ba puro pangako? Pero sabihin nyo man ako sinungaling, napansin nyo ba? Halos karamihan ay hindi nila nagagawa ang kanilang pangako. Pinapakita lang nila sa kanilang pangako, sa kanilang mga sinasabi. Pinapatunayan lang nila na totoo ang nakasulat sa libro o totoo ang nakalagay sa Biblia. Bakit ko nasabi? Dahil ang payo ng Biblia ay mula ito sa Panginoon, mula sa Diyos. At ito ay makakatulong sa ating mga tao sa pagsaway, sa pagtuwid ng mga bagay-bagay. Halimbawa, may taong nag-aamok. Nag-amok siya dahil sa sobrang kalasingan. At kung bakit siya naglasing? Dahil sa problema niya na hindi niya na nakakaya. Kaya ang ginagawa niya na lang, uminom, mag-amok, para lang maibsan ang problema niya. Hindi naman pinagbabawal ang mag-inom. Pero ang pakikipag-away, ang pag-amok mo, ang panggugulo mo sa iba, ay mali na yun. Ang sabi nga sa libro, huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak. Diba? Ang sabi sa libro na katamtaman lang uminom. Diba hindi naman pinagbabawal ang pag-inom? Pero kung aabusuhin mo ang iyong katawan, ay magkakaroon ka rin ng sakit. Una, makakalimot ka sa sarili mo at masisira mo ang magandang relasyon mo sa ibang tao. Kung bakit? Kasi lasing ka na di mo na alam kung anong ginagawa mo. O di, mag-amok ka na lang at magsigaw-sigaw ka dyan sa daan. Sino ang matapang dyan? Sino ang lalaban dyan? Diba yan ang halos karamihan sa atin pag nalalasing, lalo na kung punong-puno ng problema. At yan din ang cost na maaga kang mawala sa mundo. Kaya tama lang, kontrol. Ang problema, kung sawa ka na, magdasal ka lang. Magtiwala ka sa iyong dasal, sa ginagawa mo. Maiiwasan naman talaga ng mga tao ang pag-iinom, ang pag-aamok, ang magkaroon ng problema kung nakikinig lang sa salita ng Panginoon, ang nakalagay sa Biblia, ang lahat ng payo na nasa Biblia. Dahil hindi naman alak ang solusyon sa problema natin. Ang sabi nga, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos. Diba? Klaro ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Klaro ang nakalagay sa libro. Magdasal, magtiwala para masolusyonan ang problema.